bounds. Hello guys, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito naman pong muli ako at nagbabalik upang magbahagi ng kaunting kaalaman. So pasensya na po kayo ngayon at ngayon lang po muli ako nakapag-upload ng aking video dahil sa kadahilan ng lagi po akong busy sa aking trabaho. So ngayon ang video na i-share ko sa inyo ay patatlong video ko na ito. Yung una ay complete din yun, step by step, tapos yung pangalawa ay shortcut. Itong pangatlong ito, so ito ay step by step at siguradong maunawaan nyo na ito. Meron kasi nagtatanong na saan daw nanggaling yung 210, yung 240. Itong video ito ay kung paano kumuha ng RPM at total RC. Ngayon tuturo ko sa inyo ng step by step at malinaw na malinaw. Para sa mga nagtatanong, ito yung mga kasagutan sa inyong tanong. At dito siguro naman magiging mas malinaw na sa inyo kung paano kumuha ng mean engine, RPM at ng total RC sa loob ng 4 na oras step by step. So bago ko pa simulan ng video na yon ay nais ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin channel at sa lahat ng mga nanonood. At kung bago ka pa lang napadpad dito sa channel ko, huwag mo nang kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na ina-upload. Ngayon guys, baka ito yung huling video ko dito sa barko kasi ako ay finish contract na and back to the Philippines. Yes. And ngayon, kahit tayo nandun na sa lupa, tuloy pa rin yung paggawa ko ng mga video. And then, nga pala, nagpalit na rin ako ng pangalan ng aking YouTube channel na dating Marino PH by Roland Garcia ay ngayon po ay Jack Scorpion Mix TV by Roland Garcia Vlog. Yun na po ang pangalan ng aking channel ngayon. Yung bakit Jack, baka may magtatanong bakit Jack yung pangalan, Jack Scorpion yung pangalan ng channel ko, kasi po yung Jack po is my nickname and Scorpion po ay my birthday, so Jack sign. Mix TV, gusto ko iba-iba yung mga video na aking ina-upload sa pagdating sa lupa. Kaya kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo nang kalimutan i-click ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na ina-upload. Kasi marami tayong mga video na i-upload about sa farm, fishing, adventure, and application, and more. Basta abangan nyo lang yan guys at i-upload ko lahat dito yung mga video ko na gagawin sa lupa. At marami pong salamat sa lahat ng mga nanood ng aking channel, sa lahat ng mga nag-subscribe. Marami pong salamat sa inyong lahat. At pwede nyo rin i-share yung aking video sa inyong mga Facebook, Instagram, Twitter, also, and more, kung saan mang site yan. And ngayon, umpisa na natin ang aking video na ituturo sa inyo. Ito guys, at panoorin natin ang aking video. So ito na guys yung aking video na i-share sa inyo. Ngayon nilagay ko na lang sa laptop nang sa ganun ay mas malinaw sa inyo at mas mabilis. So ganito yan guys, ito yung total RC. Total RC, recent RC minus sa previous RC para makuha ang total RC. Ito yun. Tapos ang RPM ay para makuha total RC, i-divide mo sa hours of propelling in minutes, na ilang minuto yung 4 na oras, 240 minutes. So example, present RC like 16908.485 minus mo sa previous RC na 1688639. So lalabas niya na equals 221. So, try natin guys na minus. So ito, di ba kita ba dyan? Hindi makita dito. O yan, 1690
8485. 8485 minus sa 1688 6359 equals 22126. So yan yun, 22126 divide 210. Para doon sa mga nagtatanong saan daw nanggaling yung 210, itong 210 ay galing sa yung 4 na oras na duty. Kumuha ka ng RC ay 3:30, sabihin may natira pang 30 minutes. Tulad nyo, 60 times 4 equals 240, 4 na oras, minus 30 equals 210. Yun, ang 210 po ay nanggaling sa 240 minutes. Ang 240 minutes po, ito ay yung 4 na oras, 240. Ang minus mo ng 30 minutes equals 210. Naintindihan na po. Yun. So ngayon mangyayari niyan, 22126 divide 210. Divide natin ngayon ito sa 210 equals 105.3 RPM. Equals RPM 105.3 RPM times 30 minutes para naman makuha natin ang ating total RC. Ito ay multiply natin sa, sabihin 105.3 RPM times natin sa 30 minutes, yung natitirang 30 minuto na oras ng sa yung duty, equals 3159. So ito po yun, 3159 plus mo ngayon sa present RC na 16908485 plus 1690885 equals 16,169,11,644. So yun, nakuha natin ang 169,11644. Yan na ang ating total RC. Ngayon nakuha na natin ang ating RPM sa loob ng 4 na oras ng ating duty at ang total RC ng 4 na oras ng ating duty. Baka dun sa mga magtatanong na naman saan nanggaling, saan nakikita yung RC, itong mga present at previous RC, saan ito nanggaling. Ito ay makukuha mo, makikita mo yan doon sa engine control room, sa kanyang main engine panel board. Kukuha ka na 3 oras at kalahati para bago matapos yung duty mo, nakuha mo na yung RPM at total RC. Yung previous RC naman po ay makikita yan doon sa logbook sa sinundan mong duty. So yun lang, ganun lang yun. Ngayon nakuha na natin ang total RC, i-check naman natin ngayon. I-check natin siya ngayon, minus mo naman siya ngayon sa previous RC na 16,88,6359 equals 25,285. So ito na yun, 25,285 divide 240. Divide natin sa ngayon sa 240 equals 105.3 RPM. 105.3 RPM. So tama ang ating ginawang procedure.
nakuha natin ang 105.3 RPM times multiply ulit natin sa 240 ng 25285 divide 240 times 240 equals 25285. So yun po, kuha na natin. Ang gagawin nyo lang, 25285 divide 240 equals RPM 105.3. Huwag nyo na siyang putulin, may points pa yan, diretsyon mo lang times 240, ang lalabas ay 25285. So yun uli, ibig sabihin tama yung ating ginawa, and then ipa-plus mo siya sa previous RC plus 16886359 equals 169,116.4. So yun po, 169,116.4 total RC. Yun po, ganun lang po ang pag-check ng ating RPM at RC. Ibig sabihin tama lahat yung ating kinuha, and then make sure na 100% na tama rin yung ginawa nating proseso ng computation. So yun lang guys, at sana nanuhan nyo yung aking video. Kung hindi nyo na-gets, ay pwede nyo balikan hanggang sa inyong nabuha. At kung meron ka pang tanong sa aking video, comment po lang sa baba at sagutin ko po. Hanggang dito na lamang po muli, at kita-kita na lang po muli tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless you.